At dahil na-frustrate na siya, Siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. di ibig sabihin wala kang silbi. Mga DDS, sinisisi kayo ng Harry Roque nyo, wala na kayong ginagawa. Grabe. Effort na nga kayo hanggang ngayon, hindi niya pa mapabagsak ang administrasyon. Nagdadalawang isip na si Harry Roque, guys, gusto nang umuwi. Gusto na umuwi ng Pilipinas ni Harry Roque. Naniniwala kayo doon? Bagamat tao rin po. Yun, tao daw siya. Kailan pa? Kailan ka ba naging tao? Harry Roque. Bagamat tao rin po, dumarating sa punto na ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Yan drama niya, Nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na lang ako ng Pinas. At kahit paano labanan ang Marcos administration sa loob ng kulungan. Oy! Susuko ka na, Roqueta? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na lang ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Nax! Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Wait lang. Nagpaparinig ba siya? Mukhang may tampo siya sa kampo ng mga Duterte. Iniwanan ka na talaga nila? Guys, hindi to tungkol sa ICC, hindi to tungkol kay Marcos. Ito ay tungkol sa tampo niya sa mga Duterte. Mukhang nagtatampo siya sa mga Duterte, guys. So frustrated na daw siya, guys. Frustrated na daw siya dahil kahit ano daw sabihin niya, hindi naman daw siya pinapakinggan. Deserve. Uwi ka na, takla. Takla talaga. Mukhang masama ang loob ni Harry Roque sa mga Duterte. Kasi kahit ano daw suggestion ng sabihin niya, kahit ano daw sabihin niya, mga kababayan, hindi raw siya pinapakinggan, hindi raw siya nakakapag-desisyon. Paano hindi naman ikaw yung lead counsel? Hindi ka nga kinuhang abogado ng mga Duterte kahit ICC accredited ka. Diba? Whose fault is that? Siraulo ka kasi, gawa-gawa ka ng krimen Diba? Pare-pareho kayo mga kriminal, basta kaalyado ni Digong, mga kriminal talaga. At dahil na-frustrate na siya, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. 2 taon na raw siyang nagngangangak-ngak, nagwawakwak daw, quote-unquote, pero wala rong nangyayari. Di ibig sabihin wala kang silbi. Diba? Sinisi pa yung mga DDS. Uy, mga DDS, sinisisi kayo ng Harry Roque nyo. Mga DDS, sinisisi kayo ng Harry Roque nyo, wala na kayong ginagawa. Grabe. Effort na nga kayo hanggang ngayon, hindi niya pa mapabagsak ang administrasyon. Ako, mga kababayan, meron na akong kutob. Kasi mga kababayan, kung pinag-iisipan na niyang umuwi ng Pilipinas, isa lang ang ibig sabihin. Ibig sabihin niyan, denied ang kanyang asylum. Wala na siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Baka nasagad na niya lahat ng visa niya. Baka nasagad na niya lahat ng kanyang visa. Imagine, ang tagal-tagal mo inikot mo yung buong Middle East.
Inikot niya yung buong Middle East, guys eh. Nag-tour eh. Inikot niya yung Saudi, nagpunta siya ng Qatar, nagpunta siya ng kung saan-saan sa Middle East. Maliban sa Afghanistan. Dapat diniretso mo na ng Afghanistan tsaka Lebanon eh. Tapos, ano pa, nung wala na siyang choice, nung nung naubos na niya yung kanyang mga visa doon sa Middle East, pumunta naman siya sa The Hague. Pumunta siya sa The Hague. Doon naman siya nag-file ng kanyang asylum. Kaso mo, mga kababayan, lumabas ang chismis na denied yung kanyang asylum. June 12, araw ng kalayaan. At mga kababayan, kinumpirma po yan ng DOJ. Nasa Germany siya. Imagine mga kababayan na pumutok yung balita June 12. After 6 days, saka nagkaroon ng kumpirmasyon after 1 week. Mga kababayan, kung June siya nagpunta doon, June, July, August, matatapos na yung kanyang visa. Malapit nang matapos yung kanyang visa, mga kababayan. Kasi 90 days lang yan eh. Yung tourist visa, yun po ang sabi sa website ng Germany. So, pinag-iisipan na niyang umuwi, baka totoong na-deny yung kanyang asylum. Kasi, worst comes to worst, hanggang September 12 na lang siya doon, sa Germany. So, ngayon pa lang, mga kababayan, binibuild up na niya yung sarili niya na uuwi ako para maging bayani. Oo. Uuwi ako para labanan ang Marcos administration. Uuwi ako para magpakulong dahil sa Marcos administration, etc. etc. Lalo na mga kababayan na baka makancel na yung kanyang passport. Huwag niyo kalimutan, tinatrabaho na yan ng DOJ. Makancel ang kanyang passport. Pag nakancel ang kanyang passport, hindi siya makakaalis ng Germany. Patay siya dun. Oo, hindi siya makakalapag. Pagpunta niya ng airport, mga kababayan, lalabas sa immigration, cancel yung kanyang passport because of a criminal case, i-detain siya sa airport. Hanggang pick upin siya ng Pilipinas. Hindi lang yun hindi lang doon sa dahil denied yung kanyang asylum. Parang masama ang loob niya sa mga Duterte. Tingnan niyo tingnan niyo yung wordings niya dito kung paano siya magsalita. Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Iniwan ka na sa ere ng mga Duterte, ayaw ka nang suportahan. Ang sakit-sakit namin. Baka na-realize na niya ngayon, mga kababayan, na wala na siyang kakampi. Inaway niya yung Marcos administration, galit sa kanya ngayon ng administrasyon, hindi lang yon, nagkaroon pa siya ng kaso dahil sa mga pogo. Human trafficking ang kanyang kaso mga kababayan. Human trafficking. Idagdag niya pa mga kababayan na iniwan na siya sa ere ng mga Duterte. Ang kutob ko mga kababayan, uuwi siya ng Pilipinas, magbo-broker ng deal sa DOJ. Total naman, sinabihan ka na ni Panelo, Harry Roque, sinabihan ka na madaldal, sagarin mo na. Ituloy-tuloy mo na yung pagiging madaldal mo. Umuwi ka na at ilaglag mo na yung mga amo mo.